Hello everyone, magandang hapon sa ating lahat dito sa Montreal at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Ito mga pare ko at papasok tayo sa pangalawang trabaho natin dyan sa Westmount at hinihintay ako ng saba ko doon sa Westmount at doon na lang kami magtatagpo pagkatapos doon sa trabaho niya. Tapos magkikita nga kami doon sa Westmount para sa aming hawak na building. Nililinis. Ganun ang buhay dito sa Canada eh. Kailangan marami kang racket. Ngayon, tatlo ang trabaho. Para makaipon ka, kailangan ganun talaga. Meron kang tatlong trabaho. Hindi pwede yung isa lang. Ngayon, kung isa lang ang trabaho mo, kailangan mataas yung sahod mo. Malaki ang rate mo na natatanggap. Ngayon, kung wala, kailangan mo ng extra job. Hindi po pwede yung isa lang, kailangan hanggang 3 o 4 kung kaya ng katawan. Yan. At para ka makaipon ng gusto, at least sana yung pang-ubo mo sa bahay nakukuha mo sa iyong mga pang sideline. Tulad ng amin na every weekend tumatanggap kami ng mga kakanin, mga pagkain tulad ng mga tinapay, gimisis, kakanin. Yun. Nakakasampot namin yung ang pang-upa sa bahay. Sobra pa, kaya maganda na rin. Nga lang talagang pagod, wala tayong magagawa ganun talaga rito ng buhay kung gusto mo makaipon. Lalo pat napakamahal ng bilihin, napakataas din ang upahan dito sa bahay. Nako, grabe. At samahan nyo ako at pupunta tayo sa Westmount at ito, nag-commute lang ako at magtitrain na lang tayo. Yan, simula sa bahay hanggang dito sa metro ay mga 5 minutes walk. Tapos sa train, baba tayo ng Lionel Grow hanggang doon sa Westmount, mga 20 minutes lahat. At magkikita pa kami ni Mrs. Alas 2 pa naman ang aming meeting place nga doon sa Westmount. At hanggang gabi na yon, dalawang building ang lilinisin namin. Pagkatapos namin dito sa condo, doon naman sa law office, alas pa yon, alas 6, alas 7 pa. Depende kung maagang aalis yung mga trabahador doon, yung mga nag-oopisina. Kasi minsan pagka maraming ginagawa, maraming paperwork, natatapos sila alas 8 na. Iniintay pa namin, kaya kami ginagabi. Mahirap kasi maglinis nang may tao pa doon. Maingay kasi yung panlinis natin vacuum. Siyempre nakaka-istorbo tayo. Kaya ngayon, minsan naman alas 6 wala na. Kaya maaga kami natatapos doon. Wala namang problema at saglit lang yun yung linisin doon. Yan. At maraming salamat sa inyo mga subscriber. Sa mga bagong subscribe, maraming salamat. Shout out sa inyo lahat. At sana palagi nyo akong subaybayan ang ating channel. At ngayon, ito at weather natin ngayon 6 degrees at talagang nagparamdam na naman ang lamig at malapit na naman ang winter. Ayon sa report dito ng sa weather, malamang by November mag-snow na. At ang balita pa nga bago mag Halloween mag-snow. Malalaman natin kasi 29 na ngayon. At hihintay yan. Okay, papasok na tayo dito sa metro. At papasok na tayo sa metro. Metro Plamondon. Kaya mag-umpisa. Ayan. Diba? Bibili muna tayo ng ticket. Ayan. Ang one way ticket ay $375. One way lang tayo kasi pag uwi may sasakyan na tayo. Muna tayo ng ticket. Pindutin natin non-chargeable. Tapos $375. Isa lang. Yan, tapos yan, ihulog na natin dito.
25 na lang. Zero. None. Yan. Ikit natin. So, tayo sa loob. Okay na. Nandito na tayo sa loob. Hintay tayo ng tren. Yan, nandito na tayo sa metro ng Atwater. At dito tayo dadaan sa Westmont Square sa tunnel. Mahaba-haba din ito yung tunnel na ito. 5 minutes walk. Pero kakat na natin para hindi gaano mahaba yung ating video. Yan. At saka dati na-content ko na itong tunnel na ito eh. Sa mga luma kong videos, puntahan nyo lang para kayong mga videos nyo na luma. Nakikita nyo yung content ko dito sa tunnel na to. Yan, may nagtitiktok pa mga bata. Yan, minto sila doon nagtitiktok. Yung salaman kasing malaki doon eh. Yan, kakalahati na tayo dito sa tunnel. Ayan ang Westmont Square. Dito na tayo, pakita sa taas. Yan, lalabas natin dito. Hospital to eh. Itong lalabasan natin dito. Yan, dito may daan dito. Kaso sarado pat ginagawa yung entrance nila dyan eh. Dahil dito tayo sa kabila, iikot pa tayo. Palabas na tayo ng building. Simula rito hanggang doon sa tatrabaho natin, mga 15 minutes walk. Simula dito, nakari natin. Yan, tirik na tirik ang araw. Pero malamig nga. 6 degrees. Nag-umpisa na talagang lumamig. Nung isang araw nga, dahil medyo malamig na ang panahon, ayos naman yung jacket ko. Naka-sombrero, naka-jacket na okay. Pero ramdam ko, sumasagid sa buto. Yung lamig, yun, may dadali na naman tayo ng sipon. Ganun dito eh. Talagang pag nag-a-adjust pa yung katawan natin, nanggaling ng summer, mainit, nangyayari talaga yan. Talagang sinisipon. Kaya't nagpahinga muna tayo sa bahay. At mabibisa naman yung mga gamot dito. At uminom lang ako, nakadalawang inom lang ako. Wala na. Ganon dito ang sipon. Talagang aagapan mo agad. Napakahirap magkasakit dito. Hindi ka makakapagtrabaho. At awa ng Diyos, kinabukasan, okay na pakiramdam natin. At uminom ako ng limonada, ng kalamansi with honey. At yung honey pa natin ginamit na Australian Manuka honey. Kaya mahal na honey yun. Kulang $100 ang isang bote, 250 grams. Ayan. At okay na ating pakiramdam. Wala na sipon. Kaya kailangan aagapan mo agad, napakahirap. At nandito na tayo sa Green Avenue. Malapit na tayo. Nandito yung lusot na sana eh. Kasi sarado nga. Diyan yung labasot. May ginagawa pa eh. Kaya na ginagawa. Ayan. Hindi pa tapos hanggang ngayon. Ang tulad nanunuot ang lamig sa buto. Kasi 6 degrees tapos malakas ang hangin. Kaya kailangan dito, nakabonet ka nga eh. Pero hindi pa naman tayo nagbobonet. Dahil wala pa naman nagbobonet eh.
Kasi ikaw lang nakabonet. Okay lang sombrero. Yan at nakarin pa natin hanggang doon. Malapit na tayo. Yan, makita mo yung mga nakakasalubong natin. Pero makakapal na yung jacket. At mapapaagaw daw yung snow namin dito sa Montreal. Itong November mag-i-snow na. At balita ko pa bago mag November 1 mag-i-snow pa. Yan, makikita natin kung magkakatotoo yung pinalabas ng mga weather dito. Yan pakalamig ng hangin, malakas. Yan. Lipit-lipit na tayo. 2 minutes walk na lang. Yan, ganda pa ng sasakyan Aston Martin. Yan Aston Martin pa Yan, kuha na natin. Yan, ewan ko kung nandito na yung kasama ko. Alas 2 ang usapan namin Alas 2 na, alas 2:05. Ewan ko kung nandito na siya, pero hindi pa naman siya tumatawag Nandito na tayo sa vicinity ng ating nililinis na building. Checkin ko dun sa parking area ko nandun na. Pagka wala pa, hintayin ko dito. Yan mga pare ko, ganito kami sa Canada. Yan, handa ba kayo mag-Canada? Yan ang Canada para sa akin para sa mga taong hindi pinalad dyan sa Pilipinas, hindi nagkaroon ng magandang opportunity o magandang pagkakakitaan. Yan magpunta kayo dito sa Canada. Yan. Pero para doon sa mga kumikita na malaki at saka consistent ang trabaho, ang negosyo malakas, huwag na kayo pupunta rito. Hindi bagay sa inyo ito. Nagpapakahirap kayo dito. Napakasarap ng buhay niya sa Maynila, nasa Bulacan, sa Batangas. Pagka kayo maluwag sa pera, napakasarap ng buhay dyan sa Pilipinas. Gabi-gabi pwede kang uminom, mga kasama, mga kumpare. Dito hindi pwede. Nako, sa mahal na akong mag-inom dito. Saka dito naman kahit naman mag-inom hindi katulad dyan sa Pilipinas. Pag nag-aya ka ikaw ang may sagot. Hindi naman ganito dito. Ayan, dito kahit magkayayaan kayo, kahit na 5 kayo o 10, hati-hati kayo sa bayad. At kanya-kanya ng order. Yan, ikaw kung gusto mo na libre sila, yan, halimbawa ay pulutan o isang round, wala namang problema ron. Tatanggapin nila yun. Pero pag oras ng bayaran, kanya-kanya naman dukot yan. Wala namang buraot dito. Hindi katulad yan sa Pilipinas. Pagka inaaya mo sa inuman, butang pagbayaran hahayaan ka lang, ikaw lang magbabayad. Kung sino pang pinakamalakas kumain ng pulutan, siya pang hindi magbibigay. Yun ang masaklap dyan At naranasan natin lahat yan sa Pilipinas. Haka naman okay lang yon. Lalo't pag ako nagaya dyan, kilala naman ako ng mga kumpare ko dyan sa Pilipinas. Basta ako nagaya, wala kang dapat alalahanin. Sagot ko yan. Yan, may isang kumpare ko dyan, wala siyang pera lagi. Sabi niya, wala akong pera. Hindi ko sinabing magdala kang pera. Ang sabi ko, sumama ka sa akin. Yun, ako na bahala. May babae pa siya. Ganyan ako sa Pilipinas, kagalante nung araw. Kaya't nung kapanahon na natin, dyan sa Pilipinas, talagang kilala tayo sa mga inuman dyan. Lalo dyan sa Bukawi. Yan, at nandito tayo. Tinihintay pa natin yung aking asawa. Alas 2 ang usapan namin, pero alas 2:10.
Baka nasa biyahe na yon. Hihintayin na namin dito. Yata may nagpo-photoshoot pa rito. Panay pa ang kuha niya. Yan, dito tayo sa kanto ng Sherbrooke at Green Avenue. Ito yung building na lilinisan namin. Ito yung building na hawak namin. Yan, apat na palapag to. Yan. Apat na palapag tong building to. Yan ang aming nililinisan. Ito, matagal na nakahawak namin yung building na to. Ilang taon na namin hawak to. Yan, kami lahat na nagme-maintain ng building na to. Yan. Yan, pati garden na yan, kami ang gumagawa niyan. Yan, nandito kanyang main door. Dito. Saka yung mga may tao dyan sa kondo na yan, yan pagka gustong palinis, kami ang tinatawag. Except sa bayad yun ng per ora dito sa mismong building. Sideline namin yon. Yung pag kami mga tao dyan sa kondo na ipapalinis yung pero pa ang bayad nun. Eh medyo malaki ang bigay nila, sila na nagre-rate. Pero ang kalakaran sa ganito kasi $25 per ora. Yan. At saka hindi naman sila mahigpit. At kahit na hindi, halimbawa 3 oras ay mga ano lang, mga 2.5 lang na tapos mo, babayaran nilang buo yung 3 oras mo bayad. Kaya mababait naman sila, walang problema. Kaya nakakatuwa, masarap maglinis. Yan. Yan, wala pa yung asawa ko. Dito siya manggagaling eh. Side na yan. Gagaling siya doon sa Gray Avenue. Papunta rito, mga 20 minutes drive hanggang dito.